Isang mapagpalang umaga po, mapagpalang araw sa buhay ng bawat isa po sa atin. At purihin po ang Diyos, ang Ama ng atin pong Panginoong Jesucristo sa umaga pong ito. At salamat sa Panginoon sa Kanya pong sumasaganang biyaya, katapatan, at sumasaganang pag-ibig sa buhay po natin na atin pong patuloy na nararanasan sa atin pong mga buhay, sa lahat ng tagpo ng atin pong mga buhay. Salamat sa Panginoon ang atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa umaga pong ito ay magmumula po dito sa Door of Faith, District 9, Calaca, Batangas, sa pangunguna po ng atin pong Pastor Luis, Pastor Luis Bailon. At salamat sa Panginoon, isang malaking pribilehiyo po sa amin na magamit ng Panginoon sa umagang ito para patuloy po tayong mapaalalahanan ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanya pong mga salita. Salamat sa Diyos, isang karangalan po sa amin na gamitin po ng Panginoon. Sige nga po, sa pasimula ng atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, hayaan natin na punuin natin ang umaga pong ito ng pagpupuri sa Panginoon. At alam ko yung iba po sa atin ay merong mga masalimuot na pangyayari sa kanya pong buhay, merong mga pagsubok, merong mga pinagdadaanan, merong mga sitwasyon na hindi pumapabor sa inyo. At yung iba sa atin ay dinaanan ng malakas na bagyo. Pero hayaan natin na sa gitna ng mga pagsubok na yan, mga paghihirap na yan, ay patuloy tayong pagharian ng Panginoon sa lahat ng tagpo ng buhay po natin. Kaya salamat sa Panginoon. Sige nga po, tayo po ay minsang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Dakilain po kayo, aming Ama. Maraming salamat po sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Itinataas po namin kayo, O Diyos. Hallelujah. Sa buhay po namin, Panginoon. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Salamat sa inyo pong katapatan, Panginoon. Salamat sa inyo pong kabutihan, sa inyong kahabagan, sa inyo pong masaganang biyaya, Panginoon. Hallelujah. Sa dakilang pag-ibig po ninyo, O Diyos. Hallelujah, na inyo pong ipinaparanas, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Dakilang inyong katapatan sa bawat umaga, Panginoon. Maraming salamat po. Hallelujah, pagharian po ninyo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa po sa amin, O Diyos. Hallelujah. Sige po, minsan nating awitan ng Panginoon, maghari ka, O Diyos, sa aming puso. Hallelujah. Tayo pong lahat umawit sa Panginoon. Maghari ka, O Diyos, sa aming puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban nyo sa buhay na hiram sa'yo. Minsan pa po, maghari ka, O Diyos. Hallelujah. Pagharian nyo po kami, Panginoon. Nang isip ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban nyo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso at kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo at biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Sa umpisa nga po, hallelujah. Maghari ka, O Diyos, sa aming puso. Takbo ng isip po namin ay baguhin po ninyo. Baguhin nyo upang maging ganap ang kalooban nyo
sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos. Maghari ka, Jesus, ang puso at kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo at biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos. Hallelujah. Maghari ka, Jesus, ang puso at kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo at biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Sa huling pagkakataon po, hallelujah. Maghari ka, Jesus, ang puso at kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo at biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Thank you, Jesus. Maghari ka sa buhay ko. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Purihin kayo, Panginoon. Dakilain po kayo, O Diyos. Maraming salamat po. Kagaya ng amin pong inawit, Panginoon, hayaan po ninyo na kami po ay patuloy po ninyong pagharian, Panginoon, sa lahat, O Diyos, ng tagpo, anumang sitwasyon ng buhay po namin. Pangunahan po ninyo kami, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Tuloy kaming nagpapakababa, Panginoon. Hayaan po ninyo na ang bawat isa na sumusubaybay, nakikinig, Panginoon, ay patuloy na maging malinis, Panginoon, sakdal at banal sa inyo pong harapan, O Diyos. Salamat po. Pagpalain niyo po ang umagang ito. Pagpalain niyo kami sa amin pong pag-aaral ng inyo pong mga salita at magdala po ito sa amin ng kapayapaan, kapanatagan, Panginoon. Alisin niyo ang anumang alalahanin, kundi patuloy na ang inyo pong paghahari, Panginoon, ang siyang maranasan ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyo po ang papuri, ang parangal at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga pong muli sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ano po? At purihin ang Panginoon. Pasensya na po doon sa ating pong signal. Ano po? Medyo nawawala-wala po. Pero tulungan tayo ng Panginoon sa umaga pong ito. Pag-usapan po natin yung salitang pagkabalisa o yung pag-aalala sa mababaw po na salita. At siguro sa panahon natin ngayon, yung mga kapatid po natin na kung saan ay nakaranas ng malakas na pag-ulan, bagyo, ano po, merong mga kapatid na kung saan ay nakakaranas ng pagkabalisa o pag-aalala. Pero sa umagang ito, ano po, isang maliwanag na ibinibigay ng Panginoon sa atin, ano po, hindi kalooban ng Diyos na tayo po ay mabalisa. Lalo na tayo po na mga anak ng Diyos. Hindi kalooban ng atin pong Panginoon na tayo po ay magkaroon ng alalahanin o magkaroon ng pagkabalisa patungkol sa buhay po natin sa mundo pong ito. At kung meron mang kalooban ng Panginoon, kung meron mang kalooban ng Diyos sa mga kagaya po natin, ng mga anak po ng Diyos, ay yung magkaroon po tayo ng kapanatagan,
ng kapayapaan sa presensya po ng atin pong Panginoon. At yun din naman po ang layunin kung bakit tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang layunin ng pag-aaral po natin tuwing tayo po ay nagkakatipon-tipon, ay patuloy tayong makapasok sa presensya ng Panginoon. Turuan tayo, matutunan natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Matutunan natin na makapasok dun sa presensya o sa lilim ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Diyos, at makasumpong tayo ng Kanya pong kapayapaan at kapanatagan sa buhay po natin bilang mga anak po ng Diyos. Kaya hindi po kalooban ng Diyos na tayo po ay mga balisa. Ang sabi ng salita po ng Panginoon sa Matthew chapter 6, alam ko marami po sa atin ay alam na po ang talata pong ito, pero basahin po natin. Ang sabi po sa ang salita ng Diyos, verse 31, "Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin." Kung mapapansin po natin, yung tatlong nabanggit po dyan, yung kakainin, yung iinumin, susuotin, pananamit, pagkaing pampisikal, yung tubig o yung ating inumin, lahat po ng yan ay yan po ang nagbibigay ng alalahanin o kabalisahan, sa maraming tao. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon na binasa po natin, hindi po yun kalooban ng Diyos. Huwag tayong mag-alala. Hindi nararapat na ipag-alala po natin yung mga bagay po na yan. Bakit po? Sabi ng verse 32, ang mga bagay na ito ang pinahahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan nyo ang mga bagay na ito. Alam nyo po kung bakit man ayaw ng Panginoon na tayo po ay mga balisa o mag-alala dun sa mga bagay po na nabanggit, o marami pang bagay na pinag-aalala tayo na ayaw ng Panginoon. Yung po palang mga bagay na yon ay gawain lamang po ng mga tao na hindi kumikilala sa Diyos o walang pananampalataya sa Panginoon, walang pakikipag-isa sa atin pong Panginoong Hesukristo. Ang pagkakaroon po ng pagkabalisa, pag-aalala sa buhay po na ito, patungkol sa atin pong mga kakainin, iinumin at susuotin o marami pang bagay na tayo po ay pinag-aalala. Yan po ay gawain lamang po ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. At tayo bilang mga anak ng Diyos, alam natin na nakikita ng Panginoon ang lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa po sa atin. Ngunit alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ng mga bagay na ito. Ang kailangan lang natin gawin, ang sabi po nung verse 33, unahin ninyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. So, hindi na tayo dapat mag-alala. Kailangan tiyakin lang po natin. Kailangan masigurado lang po natin na kung meron man tayong mas higit na pinahahalagahan, ay yung tayo po ay mapabilang. O kung kabilang na tayo, ay mas pahalagahan pa po natin yung pagiging kabilang po natin sa kaharian po ng Diyos. Sa papaanong paraan po? Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsunod sa kalooban po ng Panginoon sa kabila ng marami pong mga sitwasyon na hindi po pumapabor sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ano po bang ibig sabihin ng pagkabalisa? Sang-ayon po sa Google, ito po ang ibig sabihin ng pagkabalisa. Experiencing worry, unease, or nervousness. Pag sinabing anxiety o pagkabalisa, nakakaranas ka ng matinding pag-aalala, nakakaranas po tayo ng pagkakaroon ng takot o kaba sa atin pong puso o sa atin pong dibdib. At ang sabi dito, typically about an imminent event. Ibig sabihin, yung pinanggagalingan ng kabalisahan o pag-aalala ay patungkol po dun sa mga kaganapan na maaaring dumating.
sa buhay po natin. At isa sa mga magiging halimbawa natin na na mauunawaan ng bawat isa, yung katulad po ngayon. Ngayon po ay July 31, tama po ba? At alam naman natin kapag katapusan, marami pong dumadating na bayarin. At diyan minsan maraming mga mananampalataya, diyan po nagsisimula yung pagkakaroon ng alalahanin o pagkabalisa. At ang sabi pa po dito, or something with an uncertain outcome. Ibig sabihin, yung pinanggagalingan ng kabalisahan, ang pag-aalala ay doon po sa mga bagay na hindi natitiyak yung magiging resulta kapag hinakbangan mo po yung bagay po na yun. Katulad na lamang po ng sa mga kabataan, yung kursong papasukin po nila, yung kanilang kukuhain na propesyon. Sa mga nakakaedad naman po, yung pagpasok o kung ano yung kanilang itatayong negosyo sa buhay na ito. Pinag-aalala nila kung ano po ba yung magiging resulta ng mga bagay na yun. O sa iba naman, dun po sa mga medyo may edad na wala pong kasama sa buhay, wala pang asawa. Kumbaga, lampas na sa kalendaryo, mayroong mga nag-aalala kung kailan sila mag-aasawa o kung kailan sila makakapag-asawa. Ganun po yung mga pinag-aalala ng marami pong tao sa panahon po natin ngayon. Pero tanungin po natin ang Panginoong Hesus, ano po ba ang kahulugan ng pagkabalisa sang-ayon po sa atin pong Panginoon? Basahin po natin yung aklat po ng Lucas sa Kabanata 10, sa aklat po ng Lucas. Sa chapter 10. Simulan po natin sa verse 38. Sabi po ng salita po ng atin pong Panginoon, nagpatuloy si Jesus at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay. At dumating sila sa isang nayon, at may isang babae roon na ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap sina Jesus sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Pero sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at verse 40 po muna. Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko at hinahayaan ako na gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Pero sinagot siya ng Panginoon, Marta, ito po, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. So, para sa Panginoon, kung mapapansin natin, si Jesus, pumunta siya sa isang nayon, kasama yung mga tagasunod niya, at merong isang babae na nagpatuloy sa kanya na nagngangalang Marta, na merong kapatid na si Maria. At kung mapapansin natin, itong si Marta, na siya mismo yung nagpatuloy sa atin pong Panginoong Hesus. Pero ang nakakalungkot, siya pa yung walang panahon sa atin pong Panginoon. Siya pa yung abalang-abala sa marami pong bagay. Hanggang sa nagkaroon siya ng pagrereklamo, nagkaroon siya ng pagtatanong, hanggang sa inutusan niya pa ang atin pong Panginoon. Kaya sa Panginoon, sa atin pong Panginoong Hesus, kung meron mang kahulugan ng kabalisahan, yung sobrang daming paggawa o pagkilos na wala na po tayong panahon para sa Panginoon. Na kung saan nauubos na yung atin pong panahon dun sa mga bagay ng sanlibutan ito na hindi na natin napapahalagahan kung ano po ba talaga yung mahalaga para sa paningin ng atin pong Panginoon.
At kung mapapansin natin yung sagot ng ating Panginoon, iisa lang naman talaga, iisang bagay lang yung kailangan na dapat mas piliin po natin at pahalagahan. At yun yung pinili po ni Maria, ang maupo sa paanan ng ating pong Panginoon at patuloy na makinig ng salita po ng Diyos. At bakit po ba ayaw ng Panginoon na tayo po ay maraming pagkabalisa? Ayaw ng Panginoon na tayo po ay mag-alala. Una, kung atin pong mapapansin, na dahilan kung bakit ayaw ng Panginoon na tayo po ay nababalisa. Naubusan at nawawalan po tayo ng oras at panahon sa atin pong Panginoon. At kung mapapansin natin, kung yung kawalan ng panahon at oras sa Panginoon, ay nagbubunga ng pagrereklamo. Yung kabalisahan, nagbubunga ng pagrereklamo sa atin pong Panginoon. Basahin po natin. Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang aking kapatid? At hayaan ako na gumawa ng lahat? Ibig sabihin, itong si Marta, meron na siyang pagrereklamo dun sa paglilingkod na ginagawa niya. Alam nyo, kung totoo talaga yung sa puso niya, yung kanyang paglilingkod na ginagawa, walang kabalisahan o pag-aalala. Gagawin niya po yun ng merong kagalakan. Hindi na siya lalapit sa Panginoon para sabihin na tulungan siya nung kanyang kapatid. Alam niyo, marami pong ganyan sa atin. Minsan gumagawa po tayo, tapos nasisili po natin yung iba. Hindi na po tama yun. Yan po ay bunga ng pagkakaroon ng alalahanin sa buhay po na ito. At ang sumunod na nangyari, talagang mawawalan ka ng interes sa pakikinig ng salita ng Panginoon kapag meron ka pong mga alalahanin sa buhay po na ito. At kung makinig ka man, pipiliin na lang po natin yung mga salita na gusto po nating mapakinggan, na yung mga salita na papabor sa bawat isa po sa atin, Kaya hindi kalooban ng Panginoon na tayo po ay mabalisa. Basahin natin yung aklat po ng Mateo sa chapter 13. Meron pong binabanggit ang salita ng Panginoon patungkol po dito. Sa verse 22 po tayo. Yung isang binhi na nahulog po dun sa matitinik na damo. Doon sa lupain na merong mga madadamo. Nasabi dito, ang lupang may matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit, dahil sa mga alalahanin, nakikinig sila ng salita ng Panginoon. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo, at sa paghahangad na yumaman, kita nyo po, nakalimutan nila ang salita ng Diyos. Kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. Yung nagiging resulta po ng pagkakaroon ng kabalisahan, paghahangad na yumaman, makahigit sa ibang tao, yun po pala ay nagbubunga sa isang tao, sa isang mananampalataya ng pagkalimot o hindi na natin naaalala yung mga salita ng Panginoon na kung saan ay ipinaalala sa atin, pinag-aralan natin, at higit sa lahat, yung salita ng Diyos hindi po nakakapamunga sa isang mga mananampalataya o sa isang anak ng Diyos na nagkakaroon ng kabalisahan o pag-aalala sa marami pong bagay. Kaya salamat sa Panginoon sa paalala po ngayong umaga. Tulungan tayo ng Panginoon na huwag tayong mabalisa sa maraming bagay. Kung meron po kayong mga katabi dyan, kung meron kayong mga kasama habang nanonood po ng pag-aaral po na ito ng salita ng Panginoon, paalalahanan nyo nga po yung inyo pong mga katabi. Sabihin nyo po, huwag kang mabalisa. Kailangan magkaroon tayo ng kapanatagan. Lalo na po ngayon. Kinakailangan magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso po natin sa lahat po ng pagkakataon ng buhay po natin. Malapit na pong dumating ang ating Panginoon. At kinakailangan ay patuloy tayong magsumikap sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, paano ba natin mapagtatagumpayan? Halimbawa, tayo po ay dumating sa isang tagpo ng buhay natin na talagang hindi natin mapigilan na tayo po ay magkaroon ng alalahanin sa buhay. Alam niyo po, kung meron man tayong unang dapat gawin,
paano natin mapagtatagumpayan yung alalahanin o yung kabalisahan sa buhay? Magtiwala tayo sa Panginoon. Sa halip na tayo, magtiwala tayo sa sarili natin, magtiwala sa sariling diskarte. Di ba? Diyan po tayo nauhulog kung minsan. Kung minsan, naghahanap tayo ng makakain, maiinom natin, masusuot natin. Pero dahil sa kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon, lahat ng yon ay nauuwi sa pagtitiwala sa iyong sarili. Nauuwi sa sariling diskarte kung paano natin makukuha yung mga bagay po na yon. Ano po? Kaya sa lahat ng tagpo ng buhay po natin, kailangan mailagay po natin yung atin pong pagtitiwala sa Panginoon. Amen po. Lahat po tayo, kinakailangan ay magtiwala po sa Diyos. At alam natin na sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, naniniwala tayo, babalik ang atin pong Panginoong Hesus at kukunin niya yung mga taong nagtiwala po sa Kanya. Kapag sinabing magtiwala po sa Panginoon, kinakailangan hindi po kalahati. Kinakailangan, buong-buo kang nagtitiwala sa Panginoon. Lahat ng bagay pinagkakatiwala mo sa Diyos. Hindi maaari na meron ka lang ipagkakatiwala sa Diyos. Tapos, Panginoon, patungkol sa bagay po na ito, ako na pong bahala dito, diskarte ko na po ito, mas magaling ako kaysa sayo. Hindi po dapat ganun. Alam naman natin yung sinabi ng salita ng Panginoon. Ang magtiwala sa Diyos, sa Proverbs chapter 3 verse 5, buong puso kang magtiwala sa Panginoon. Wag kang magtira para sa iyong sarili ng pagtitiwala o sa kung kanino man na tao na gusto mong pagtiwalaan. Ang nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao ay isinusumpa po ng Diyos. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Ang sabi ng 1 Peter chapter 5 sa verse 7, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Ano po sabi? Lahat po ng kabalisahan, kinakailangan na ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Huwag po tayong magtira ng kabalisahan na sa ating sarili natin ipagkakatiwala, na sa sarili nating diskarte tayo mauhulog. Kinakailangan ay sa Panginoon natin ipagkatiwala ang lahat ng bagay. Bakit po? Dahil ang sabi po doon, nagmamalasakit siya sa inyo. Kung meron mang totoong magmamalasakit po sa atin, sa pisikal nating katawan, lalo na sa usapin ng pamumuhay po nating espiritual, pamumuhay ng may kabanalan, sa gitna ng mga pagsubok at problema, kung meron mang totoong magmamalasakit sa atin, ay walang iba kundi ang atin pong Panginoon na pinaglilingkuran. Alam niya po kung ano yung makakabuti sa atin. Alam niya kung ano yung mas nararapat na meron tayo sa mundo pong ito. Alam ng Panginoon lahat ng pangangailangan po natin. Nakikita po lahat ng Diyos yung mga sitwasyon na pwede po nating pagdaanan sa mundo pong ito. Kaya tiyakin po natin mga kapatid, kamusta po tayo? Sang-ayon po sa survey, ang tao sa mundo pong ito ngayon ay umaabot po ng 60 to 70 billion. At sa laki na po yun, sa dami na yon, ilang porsyento po doon, ilang porsyento ang talagang nagtitiwala sa Panginoon. Ilang tao doon yung talagang masusumpungan mo na talagang nagtitiwala sa Diyos. At kung sa palagay natin, hindi tayo kasama doon sa mga tao na yon na nagtitiwala sa Panginoon, kinakailangan siguraduhin po natin. At kapag sinabing nagtitiwala sa Panginoon, wala ka nang ipag-aalala, wala ka nang ikakabalisa, lahat ng bagay ay alam mo na tutulungan ka ng Panginoon at makakasumpong ka ng biyaya ng Diyos sa lahat po ng mga pwede nating ipag-alala sa buhay po na ito. Magkakaroon tayo ng kapanatagan, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa puso natin, na, anong sabi po, hindi kayang unawain ang kaisipan ng mundong ito. Sabi po ng Pilipos chapter 4, aklat po ng Pilipos chapter 4, verse 6. Sabi ng salita ng Panginoon, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip, ilapit sa Diyos. Pag sinabing ilapit, yan po ay
nagpapakita o sumisimbolo na tayo po ay talagang nagtitiwala sa Panginoon. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na merong pagpapasalamat. Hindi yung nananalangin po tayo, puro tayo reklamo. Ano po ba yan, Panginoon? Bakit nangyayari ito sa akin? Bakit wala akong ganito? Bakit wala akong ganyan? Tapos yung iba na gusto kong mangyari sa akin, sa iba nangyayari. Ano po, nagkakaroon tayo ng pagsiselos, panibugho, ano po, na yung gusto nating mangyari sa buhay natin, sa sarili natin, sa iba nangyayari, sa ibang tao nagaganap o tumatanggap sila ng bagay na gusto nating matanggap. Pero sa atin, bilang mga anak ng Diyos, kapag nananalangin tayo, kailangan manalangin tayo na merong pagpapasalamat. Marami mang kakulangan sa buhay natin, marami man tayong mga ninanais na hindi natin nakukuha. Hindi rason yun o hindi dahilan yun para tayo po ay magreklamo sa Panginoon. Sabi dito, lumapit tayo sa Diyos sa lahat ng pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na merong pagpapasalamat. Ano po ang mangyayari? Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Kumbaga, magtataka yung mga taong nakapaligid po sa atin. Marami tayong pinagdadaanan, marami tayong pagtitiis, maraming pag-uusig. Pero magtataka yung mga tao sa paligid po natin, nakakapagpatuloy po tayo. Nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin sinusuko yung ating pananampalataya. Ano po, matibay nating pinangahawakan yung pagtitiwala sa Diyos. Bakit po? Kasi meron tayong kapayapaan na galing sa Panginoon. Amen po ba? Kaya purihin ang Panginoon at sa Diyos po ang lahat ng papuri. Bilang panghuling talata na lang po sa aklat po ng Juan sa chapter 2 sa verse 23. Medyo maiksi lang po yung atin pong oras. Basahin po natin ito. Ang sabi po dito, habang si Jesus ay nasa Jerusalem, ng pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumampalataya sa kanya, nang makita nila ang himalang ginawa niya. Pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao. At hindi na kailangan magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila. So dito makikita natin maraming nagpapakita ng pagtitiwala sa Panginoon, pananampalataya sa Diyos. Pero ang nakakalungkot, mismong yung kanilang pinagtiwalaan, hindi sila pinagtitiwalaan. Naranasan na po ba natin yon, mga kapatid? Merong isang tao na pinagtitiwalaan natin, pero yung tao na yun walang tiwala po sa atin. At ganun yung nangyari po dito. Ano po? Merong mga tao na kung saan merong pananampalataya sa Diyos, nagpapahayag ng pagtitiwala sa Panginoon, pero hindi nagtiwala si Jesus sa kanila. Hindi nagtiwala ang Panginoong Hesus sa pananampalataya nila. Bakit? Kasi alam ng Panginoong Hesus na hindi talaga totoo yung pagtitiwala nila. Na kaya lang sila sumasampalataya, kaya lang sila sumusunod sa Panginoon, dahil dun sa mga himala na kayang gawin ng Diyos. Alam ng Panginoon yung puso natin. Alam ng Panginoon yung motibo natin kung bakit tayo sumusunod, kung bakit tayo nananatili. Kaya sa lahat ng tagpo ng buhay po natin, mga kapatid, tiyakin natin na tayo po ay nasa gitna ng pagtitiwala, paglalagak ng pananampalataya, kagalakan sa atin pong Panginoong Hesus sa lahat po ng bagay. Upang tayo pong lahat na mga tao, mga anak ng Diyos, bagamat merong pangangailangan sa pisikal na pangangatawan, hindi natin ikakabalisa yun. Hindi natin ipag-aalala yun. Kagaya ng atin pong binasa kanina, ang mga yon ay ipinag-aalala o gawain lang. Yung pagkabalisa ay gawain lamang po ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos o sa ating Panginoong Hesus. Tayo, alam naman natin, o alam ko yung bawat isa po sa atin, meron tayong pagkakakilala o totoong pagkilala at pakikipag-isa sa atin pong Panginoong Hesus. Kaya natitiyak ko po ang bawat isa po sa atin, pag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, lumapit sa Panginoon,
sa pamamagitan ng salita ng Diyos, makapasok tayo sa presensya ng Panginoon. Nakatitiyak po ako, ng bawat isa po sa atin, ay magkakaroon ng kapayapaan at kapanatagan na hindi kayang unawain ng mundo pong ito. Salamat sa Panginoon, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Tayo po ay saglit na manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Maraming salamat po sa inyo pong katapatan, sa inyo pong kabutihan. Salamat po dahil kayo ang Diyos na nagmamalasakit at totoong nakakaalam ng mabuti para sa inyo pong mga anak, Panginoon. Maraming salamat po, napakabuti po ninyo. Salamat sa inyo pong biyaya. Salamat sa sumasaganang pag-ibig, dakilang katapatan po ninyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isang sumusubaybay sa live devotion po na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa amin pong mga tagapanguna, Panginoon, sa lahat ng nasa likod ng mga lingkod ninyo na nasa likod ng live po na ito, Panginoon, sa Masaredo family, Panginoon, mga leader po namin, Panginoon, mula District 1 hanggang District 9. Hallelujah, salamat po sa kanila pong mga buhay. Pagpalain niyo po silang lubos, Panginoon. Sa lahat ng ministeryo na ipinagkatiwala po ninyo, Panginoon, tulungan po ninyo ang inyo pong mga lingkod na patuloy na mapagtapatan ito, O Diyos. Salamat po sa mga kapatid, anumang mga sitwasyon ng buhay po namin. Magkakaiba man kami ng mga nararanasan, Panginoon. Hayaan po ninyo na lahat ng inyo pong mga anak, Panginoon, ay makasumpong ng kapayapaan at kapanatagan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa inyo pong anak na si Kristo Jesus, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Purihin po kayo. Pagpalain niyo po ang umagang ito. Pagpalain niyo po ang mga magtatrabaho, Panginoon, mga pastor, mga manggagawa. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Pagpalain niyo yung mga kabataan, Panginoon. Pagpalain niyo ang buhay ng bawat isa po sa amin. At marami pang maabot ang pag-aaral ng salita ng Diyos. FB page po na ito, Panginoon, sa ikaliligtas ng maraming kaluluwa, aming Ama. Maraming salamat po. Purihin ang inyo pong dakilang pangalan, Panginoon. At inaangkin po namin ang kapayapaan at kapanatagan na nagmumula po sa inyo. Tulungan po ninyo yung mga kapatid po namin, Panginoon, na kung saan ay masyadong naapektuhan itong mga nakaraang araw ng malalakas na pag-ulan, Panginoon. Tulungan po ninyo sila, O Diyos, at patuloy na makatanggap ng biyaya at pagpapala na nagmumula po sa inyo, O Diyos. Salamat po. Pagharian po ninyo kami, Panginoon. Bawat isa po sa amin ay makapagbigay ng kaluguran sa inyo pong dakilang pangalan, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal at pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. God bless po. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Mapagpalang araw pong muli sa buhay ng bawat isa po sa atin. God bless po.